So ito yung Basilan hen before na naglilimlim po. So bali yung kanyang itlog ay nasa 12. So inconsistent pa rin yung may produce na itlog sa ating mga inahin na mga basilan. A few moments later. So ito na siya. After 21 days ay napipisa na po yung kanyang mga itlog. So yun nga, mas mataas po yung kanyang fertility rate sa kanyang itlog kasi out of 12, isa lang po yung hindi napipisa. Kasi nga tinitingnan ko nga is hindi naman talaga fertile yung isa na itlog. So maganda yung inahin na basilan. Una sa lahat is marami siyang itlog na may produce at magaling siyang maglimlim. So kung balak niyo po na mag-alaga po kayo ng basilan at wala kayong pambili ng incubator, so wala po siyang problema dahil ang basilan na manok ay mas magaling pa siya na maglimlim. At saka yung mga sisiw niya masigla, halos walang sakit, halos natural lang din po yung ginagamit ko dito, tubig lang. Bakuna, andyan yung bakuna, laging nandyan. Kasi kahit gaano katibay yung inyong manok, pag tinamaan yan ng sakit, nako, ubos talaga yan, ma-wipe out talaga yan. So, importante ang bakuna kung gusto natin na magparami po tayo ng mga manok. So, yan, yung binibigay ko dyan sa mga sisiw na yan, Integra 1,000 yan. So, up to 1 month, Integra 1,000. So, above 1 month, pwede na din na Integra 2,000. So, yun nga, yung sisiw ng basilan, compare natin sa iba na lahi na manok natin dito, yung mga native na mga tinatawag natin na Bisaya. Ang 2 weeks old ko dito, sa isang pure na basilan ko dito, compare sa 1 month old ng isang mga native o mga Bisaya na manok. For example, Zampin, halos magkapareho lang sila ng laki ng isang sisiw nitong basilan. So, marami din po siya mga itlog. Kasi ang mga Zampin, example, Zampin ha, kasi yun lang po yung available ko na manok ngayon dito. Ang average niya na itlog is 7 and 8. Yun yung average na itlog ng isang Zampin. Pero inconsistent pa rin yung itlog ng Zampin kasi nga meron din yung paminsan-minsan, meron ding Siam, 10, ganoon din po. At by the way ngayon, meron din po tayong bagong pisa din po ng mga Zampin. But basilan, mas madali siyang paramihin compare sa ibang lahi ng mga manok. So, napakatibay ng resistensya ito mga basilan. Actually, pwede nyo itong gamitin para sa mga manok na gusto nyo i-upgrade sa mga Bisaya o mga Zampin. Kasi nga, mas malaki din po na lahi itong mga basilan na manok. So, kita nyo naman yung kanyang mga sisiw yan, no? Napakasigla. Walang sisiw na mahina, walang sisiw na matamlay. So, bagong pugad pa lang yan, pero kita nyo naman. Napakasigla nila. Ito kahit hindi kayo hindi kayo bumili nito ng mga vitamins, mga antibiotic. Nako, ang bilis din po nilang lumaki kasi natural lang po sa kanila ng mga manok na malalaki talaga sila. Itong mga basilan. Kaya yun yung ini-experiment ko dito. So, hindi din magastos itong basilan yan, no? Kita nyo, tubig lang yan. Walang mix ng kung ano-anong binibili sa mga commercial na mga tindahan. Kasi medyo magastos kung bibili pa tayo niyan. Mag-alaga tayo ng manok ng natural lang na pag-aalaga. Of course, yung feeds nila, talagang wala na tayong time na gumawa po ng ganyan. At ito naman, bali sabay po silang napipisa. Ito ay mga Zampin ko ng mga native chicken. So yun nga, mas maliit sila konti doon sa mga basilan na manok. Pero may cross ito sila ng mga Huluano. Ito mga Zampin native chicken natin. Yan, bali out of 9, 6 lang yung napipisa. But at least meron pa rin. So compare sa basilan, mas maganda pa rin mangitlog yung basilan compare nito sa Zampin, no? Bali, kinu-compare ko lang sila para at least magkaroon kayo ng idea kung aling manok yung gusto nyong alagaan. Bisaya ba, native, or yung basilan.
Para sa akin, mas maganda ang basilan. Mas madali silang mas mabilis silang lumaki at madaling maibinta at napaka-in-demand yung mga basilan sa ngayon. So yan yung ating mga Sampin Native Chicken. 6 yung kanyang sisiw. Out of 9, so 3 yung hindi napipisa na mga itlog nitong Sampin. So meron din po yung iba na mga Sampin ko dito ay nagsimula na rin po sila nangingitlog. So lahat ng mga manok na alaga ko, Sampin, basilan, mga Bisaya o mga native na manok, lahat yan ay hindi ako gumagamit po ng incubator. Bali natural hatch lang po silang lahat. So yun nga, ang pagkalago ko ngayon ng manok ay mas maganda pala pag alagaan mo sila by natural. So yan din tubig din po yung pinapinom ko lang sa kanila. So ito na mga season na itong mga Sampin, kahit mga bagong pisa, ay bakunado po ito yung ating mga sisiw. Para iwas sa sakit kasi sayang yung time na hinihintay natin. Just imagine 21 days naghintay tayo para magkaroon po tayo ng mga sisiw ng ganito. Tapos bigla-bigla na lang mamamatay. So actually mura lang naman yung bakuna. Kahit yung sa kahit lang yung sa NCD Lasota vaccine, okay na din yon. Meron din actually yung bagong vaccine na clone vaccine na lahat ng edad ng mga manok, pwede na din yon. So pwede nyo makita dyan dito sa aking YouTube channel. Meron dyan kung paano ako nagbakuna sa aking mga manok. From this old up to sa mga breeder, up to sa mga may edad na mga manok. So ito, ang mga sisiw nito ay pure pa rin na isang Sampin na native chicken. So yan. So actually itong inahin na manok ay meron itong sipon. So tinitingnan ko na lang or ini-observe ko siya, hindi ko siya ginagamot, bali hinayaan ko na lang muna siya. Pero kalaunan for how many days, after 2 days siguro, when I check sa kanyang ilong wala nang sipon, so hindi na ako nagbibili pa ng mga gamot para sa aking mga manok. So ini-observe ko lang siya up to 2 to 3 days. Pag hindi pa rin gumaling yung kanyang sipon, so that's the time na po na kailangan na po natin silang alalayan at bibili na po tayo ng mga antibiotic. Pero kung walang sakit naman, hayaan nyo lang yung inyong mga manok para bawas sa gastos po natin sa kung ano man yung mga pangailangan sa ating mga manok.